Hello. Magandang hapon, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat. Saan man sulok tayo ng daigdig, kamusta na ang Filipino Guerrilla Forces? So, ang pag-usapan natin ngayon dito, yung nabuking ang Pangulong Marcos dahil yung St. Luke Hospital, doktor, ay nagsalita na. So, pakinggan natin muna bago ako magbigay ng komentaryo. Kailangan. Press briefing ni Jose Claire Castro, ang mga reporters nagtatanong tungkol sa totoong kalagayan, yung kalusugan ng Pangulo. Ako, may isang reporter, sabi, doktor ng St. Luke's Medical Center ang napag-alaman ko na iba ang kalagayan ng Pangulo. Nako. Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Sabi nila, okay. Gumagaling. Hindi naman nagpapakita sa mga public event. So, hirap na hirap si Auntie Claire magdepensa. Ano pa talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Pakinggan natin Reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay unknown source. Meron po akong source, doktor ko ito. So siguro naman po credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin? Dali, ulitin natin Ang galing ni Auntie Claire, ano? Kanino mo nabalitaan? Sa unang reporter. Unknown number. Unknown, sir, wala. Wala yan, mahina yan. Ito ang babaeng reporter. Doktor ng St. Luke's nagsabi na malala ang kondisyon ng Pangulo. Anong isasagot ng Auntie Claire? Ulitin natin, Ang mga doktor ng presidente. Ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay unknown source. Meron po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. Wow! Siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ang St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo.
Kailangan tapusin natin ha. Mas Kadugtong ito. reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, pero siya, katawan niya naman po yun. Kasi na messages. Wala talaga si Auntie Claire. Oh. Bilib ako sa reporter na yun, yung babae. Di ba? Mas kapani-paniwala kung doktor ang magsabi sa totoong kalagayan ng presidente. Bakit ayaw nilang sabihin? Presidente siya ng bayan, karapatan. Auntie Claire, karapatan ng taong bayan malaman ang totoo. Hindi porket nagsasalita kayo, maniniwala na kami. Ang dami niya ng mga paliwanag na hindi naman kapanipaniwala. Ang Pangulo, ang dami niya ng sinasabi na hindi naman yun ang tunay na nangyayari. Ang paniniwalaan namin, doktor. Ganun lang po kasimple, Auntie Claire. Hindi si Pangulo. Isa-isahin pa ba natin? Yung sinasabi ng Pangulo na iba naman nangyari. I-review natin. KOJC na raid. Kailan ba yun? 2024. Ano sabi ng Pangulo? Walang human rights. Dahil ang mga pulis, pumasok doon, walang baril. O ano ang totoo? May baril o wala? Sagutin niyo, Auntie Claire. Ano pa? Nung bago mag-eleksyon, May 12, bago ako bababa sa pwesto, matatapos na ang subway sa 2028. Yan ang kanyang pahayag, ha? Anong sabi ng DOTR Secretary? Anong sabi ng NEDA o DepEd? Hindi matatapos yan. Madidili yan dahil sa kulang-kulang ang funding. Pinaka-earliest na pagtapos ng subway is 2032. Ano pa? Nung kampanyahan, midterm election, si MMDA Chairman Tolentino ang unang dumating sa Tacloban pagkatapos ng Bagyo Yolanda. Ayun ang sinabi niya. Ano ang totoo? Si Tatay Digong natin ang naunang dumating doon. Okay. Ang dami ng pronouncement ang Pangulo. Ako naman magbigay ng opinion, ano. So, do sa isang vlog ko kanina, ang sinasabi ko, hindi kaya senaryo lang nila na kunwari may sakit para ma-divert ang attention at saka para hindi makapag-attend ng mga anumang activities, or totoo talaga. May nagsabi na marami na daw na nanalangin na sinabayan ni Cara David na ipanalangin ng Pangulo na maging magandang Pilipinas pag nawala siya. So, yun ang panalangin. So, masaklap talaga. Masakit pakinggan ang mga salita labang kay Pangulong Marcos. Pero wala tayong magagawa kasi mga kaibigan. Pinapaikot tayo, niluluko tayo. Yun ang the worst, niluluko tayo. So, sana, mga kaibigan, magtulungan tayo. Tulungan yung bansa, makiisa tayo. Kung ano man mapanawagan sana namin, tulungan nyo kami. Hindi namin kaya mag-isa. Magtulungan tayo. Nililin lang tayo ni Pangulong Marcos. Ginagago tayo mula pa 2022. At isa rin ako sa testigo niyan. Dahil marami akong meeting na inatinan ng grupo namin ng Makamarcos. Ang akala ko lahat yan ay naging totoo. Yun pala ay puro kawalang hiyaan. So sana matuto tayo na yung ginagawa ni Pangulong Marcos, dinadivert niya lang attention. Now, kung totoo, sana totoo na nga para umasinso naman ang ating bansa. Anong ibig sabihin matutunan? Totoo nang matuluyan siya. Matuluyan siya. Pasensya na lang mga kaibigan. Kasi pagod na rin kami makikibaka sa kawalang yan ng Marcos.
Ano? So, yun lang mga kaibigan. Sorry. Ipanalangin na lang natin para matapos ang problema ng bansa. Siya ang problema natin sa bansa. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.